Ayan, good day po. Ngayon po i-present po namin ulit ang ating ginawa na device which is the 12-volt device switch light control using Node MCU with temperature control and Google Assistant. Una, paano po yung gagawin natin? Siyempre, meron po tayo dito na makukuha na power and isasaksak po natin yung USB na 5 volts dito para makakumuha ng power. So, isasaksak po natin siya. Then after that, siya po yung magbibigay ng power dito po sa, ayan, kung nakita po natin dito sa video, nakapagbibigay po siya ng power ng 5 volts. Ngayon, susunod po ay, Meron naman po tayo Node MCU ESP8266 kung saan siya yung nagsisilbing utak ng ating system. So, ano ba yung mga core functions ito? Una, siya yung decision maker natin. So, sabihin natin na magpa sa 40 degrees Celsius yung temperature. So, automatic mag-off siya. So, pag lumamig naman, naging less than 35, mag-on yung ilaw natin. So, isa pa, siya rin yung nagsasend ng signal ng voice command sa Google Assistant natin. At siya din yung nagsasabi sa relay module natin kung mag-on na ba siya or mag-off. And sunod naman po, meron tayo Yung 5 volt relay naman po, ito, yung nakakonect siya sa Node MCU. Yung white wire na nasa gitna, which is yung in, nakakonect siya sa D1. Itong nasa gilid. Then yung black wire naman po, which is yung ground, yung GND na nasa Node MCU. So, sa kabila ng side ng relay, dito natin makikita yung 12 volts. So, wait. So, ito yung negative natin, tapos ito yung positive natin. So, once na kinabit ko siya dito, dapat mag-open yung ilaw natin. Kasi siya yung nagbibigay ng power. ayun. So, ayan, nakita natin na nag-open yung ilaw niya. So, dito naman tayo sa nasa labas na ito. Ito yung tinatawag na THT11 or Digital Temperature and Humidity Sensor. Siya naman yung nagbibigay ng signal sa Node MCU gamit yung digital pin 2. Yung positive niya nakakonect sa 3.3V ng Node MCU at yung ground naman is nakakonect din sa Node MCU. Nakaprogram yung Node MCU na kapag na-detect ng DHT11 na 40 degrees yung temperature, mamamatay yung ilaw. Pero pag bumalik na sa below 40 degrees, iilaw na ulit. Dito naman po tayo ngayon sa may program natin, sa may Arduino Cloud Variables. So, ito nga po yun. So, yung pulse switch 1 is, kinokontrol nyo po yung relay switch. So, sa may probe temperature sensor naman po is, yun nga po, temperature sensor reading. Sa may full manual override is, yun nga po, kinokontrol niya po yung mode flag. So, sa susunod naman po is sa may Wi-Fi at cloud connection. So, Wi-Fi connection handler is dito po nakaset yung Wi-Fi at connection ng papuntang Arduino Cloud. So, dito naman po nakikita natin sa may void init properties is ito naman po yung nagre-register ng mga variables para maging interactive sila sa may cloud, sa cloud dashboard. Dito naman po natin sa ginawa po nating server is may sarili po tayong website na ginawa na kapag na-access po yung IP ng device is lalabas yung buttons para turn on or off. At palitan yung mode. Very user friendly kahit sa phone po. Sa 3D naman po, siya po yung pinaka-core ng control. Kung galing sa manual po o sa cloud or sa web, sineset po yung manual override na i-on or i-off po yung relay, depende po sa state niya. So if auto po, naka-depende po siya sa temperature-based control. Then kung manual naman po is gagamitin po yung pinaka-HTML namin na to turn off and turn on. Then sa temperature-based naman po is kapag na 40 Celsius po is above 40 Celsius, mamatay po. Then kapag nag-below naman po siya ng 40 Celsius is mag-on naman po siya automatically. Then meron po kaming loop function na every 5 seconds po nagbabasa po siya ng temperature kung valid
kung valid po yung reading, check po niya, yun nga po, check nga po every 5 seconds kung dapat po siya mag-on and off. Depende po sa temperature. Go. Okay, ngayon po, ipapakita po natin manually kung paano po nagta-turn off and nagta-turn on yung ating ginawa. Ngayon po, dito makikita po natin na meron po tayong switch ng turn on and turn off. Ngayon po, pinutin po natin yung turn off. Titingnan po natin kung mamamatay. Pag mamamatay po siya, naka-indicate po, meron pong color doon na indicator na kulay green which is turn off. Ngayon, pag pinindot po natin yung turn on, kailangan mabubuhay po siya. Ayan. Ganyan naman po yung mangyayari sa manual. So sa temperature sensor naman po, susubukan natin siya gamit yung hair dryer and cooling fan. So gamit po ng hair dryer dapat ay mamamatay siya dahil pag na-detect yung lumampas sa 40 degrees above, dapat mamatay yung ilaw. Antayin lang po natin siya kumili. Yan. So, sa cooling fan naman, nasa yung cooling fan? Dapat sumindi yung ilaw pag lumamig siya. Hindi ko lang, hindi na siya. Kaso, ayun! Yan. Okay, ngayon po, andito naman po yung pinaka, ano natin, controller. Ipapakita po natin kung paano po siya makokontrol dito. Pindutin po natin yung on, then pindutin po natin yung off. Ito naman po, kanina po, sa pinakita po kanina ni siya, dito po yung temperature natin. Pag tumaas po ng 40, is mamamatay. And pag bumaba po ulit siya, pag lumamig, is masisindi naman po siya ulit. Tapos, next po is, nakakonect din po dito yung Google Assistant natin, which is, pag inutusan po natin siya, Hey Google, turn on switch 1. Magda-turn on po siya. Ayun po, ganun din po siya pag ito-turn off nyo. Hey Google, turn off switch 1. Alright, turning off the switch one. So, ganun lang po siya.